The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi. Tayo po yung mapapanood sa YouTube channel na kasama mo sa serbisyo at kapartner mo sa balita at serbisyo. Siyempre, Banatero sa Facebook page and Facebook pages ni Boss Dada, Coach Oli, and Banat Bay. Ayan, meron din tayong YouTube channel sa sunshinemedia.com at siyempre yung Rumble account. Yan, rumble.com ng SMNI. Ako. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to. Ano, yung BP mo? Oo. Pag-usapan natin si Rosemar at si Rendon. Anak kasi itong dalawang to, napakadaming alam sa buhay. Nag-sorry na sila. Nag-sorry naman. Sorry naman. Hindi nang pag-usapan natin. Politika pag-uusapan natin. Siyempre, mainit na mainit pa rin po ang pagbibitiw ni Madam BP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan. Siyempre, at yung bagong video na nilabas ng AFP diyan sa sa Sigalot diyan sa ating West Philippines. Pag-usapan natin 'yan. As pag-uusapan din natin yung ito kay suspended Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo. Nanindigan siya ay Pilipino. Talibas sa suspension ni Senator Gatchalian. Yan pag-usapan natin si Mayor Guo. Oo, grabe. Ang daming mga issues talaga ngayon. Umaapaw. Pati ang politika, hinahaluan na ng chismis, Banat Bay. Nakita mo yung pinapakalat nila ngayong propaganda patungkol kay Harry Roque. Meron daw poging PA, mga ganon. Bakit? Sabi ko nga, ano ba namang masama doon? Oo. Ikaw. Ako, pag ako magkaka-assistant, siyempre gusto ko yung maganda. Diba? Oo, ano ba masama akong pogi yung diba? Kaya nga sabi ko nga walang pakialaman ng trip. Nung nakita ko na sunod-sunod din yung yung mga atake kay Harry Roque, naku, sabi ko, ito na yun. Ito ba yung mga chismis vloggers? Hindi. Tsaka sa social media, and di ba, lumabas yung pangalan niya doon sa isang pogo. Tapos, biglang may mga ganitong issues na di umano yung kanyang kasama pag nagta-travel kasing pogi mo. Sobrang sobrang cheap samantalang lang kasi yun dahil lang porket lalaki na pogi. Paano kung babae yun? Pero alam naman natin na may kumpas di ba? May mga pinaparinig ng audio recording sila Jay Guevara at si Spencer Lacalle na ako ang magsasabi kung ano ang kukumpas. Pare-parehas tayo nang sasabihin. Alam naman natin si Attorney Harry Roque, meron niyang expose tungkol sa PhilHealth. So, kaya ganyan. And, Banat Bay, patungkol naman dito sa nangyari kay Inday Sara, ina-expect mo ba na in the coming days, may mga lalabas na mga issues sa kanya? Sigurado yan. Maraming chismis na lalabas po kay VP Sara. Kasi ganyan naman po sila. Actually, yung kay Roque nga, hindi naman si Roque target dyan Hindi si Attorney Roque ang target dyan. Si PRRD pa rin. Ang tatargetin dyan, sasabihin nila bakit pinayagan niya nung panahon ni PRRD. Yan ang kwento niyan. Wala naman kasing, una-una walang illegal.
wala naman, ano ba, pinagbabawal na ba ang pogi ngayon? Hindi, wala na. Pogo. Hindi na tayo pwedeng... Oo nga, no? Maganda nga yun kasi nakita yung pangalan ni Harry Roque sa Pogo, tapos sumunod, Pogi naman yung kasama. Pogo at Pogi, magkatunog. Ibang klase. Ang masama, ang kasama mo, supplier mo. Ayun. Yun ang mapangit doon. Kukuha ka ng katrabaho mo, i-appoint mo supplier mo. Supplier mo, tapos may mga lumalabas pa yung ibang mga issues, smuggler pa yung kasama mo. Mahirap pag drug lord. Kasi illegal. Yung pogi lang, ano ba naman yung pogi? Di ba? Ano bang pakialam natin dun sa pogi? As long as ginagawa naman niya yung kanyang duty. Di ba? Ako po. Allergic lang talaga sa mga pogi ang mga yan. Lahat ng chismis, lahat. Nako. Hindi, wala silang argumentong matibay. Kaya kailangan nilang lagyan ng kulay lahat ng ginagawa ng tao para lang makabawi sila. Pero katulad ng sinasabi natin, mas dapat pinag-uusapan, hindi yung kasama ni Harry Roque. Dapat ang pag-usapan yung expose niya tungkol sa PhilHealth. 90 billion at saka may mas malaki pa daw. Ay, imbestigahan daw ni Risa Hontiveros yan. Hindi, si yata ang magpapaimbestiga. Hindi, tsaka alam mo na kaya ako kinakilyan kagabi kasi nakaka-relate ako dyan Nung kinuha ako ni Mocha sa PCO, pinuna rin ako Kasi? Bakit daw pangit yung kinuha? Bakit ang pangit ng kinuha mong chief of staff? Sabi sa akin ganun. Walang hiya. Walang nga. Shout out kay Yusek Badoy. Isa yun sa mga friendship natin sa PCO nun Kaya dapat, si Yusek, huwag din magsasama ng pogi. Baka alam mo naman ang kalkalan dito sa kanila Pati si BP Sara, sigurado to, abangan mo. Puro personal ang kakalkalin nila kay VP Sara. Ganyan ang karakas ng mga yan Yan. Sa isa pang banda, meron tayong kitang balita na nagsisirculate ngayon sa social media patungkol sa pagkaka-aresto di umano ni Pride Henry Teves, dating governor Pride Henry Teves, dyan sa kanilang probinsya. Ang caption ng mga media, ng mga mainstream media is siya daw ay nahuli, aresto. Pero naka-receive tayo ng intel na hindi po siya inaresto, bagkos si Pride Henry Teves po ay kusang isinuko niya yung kanyang sarili dahil napag-alaman nga daw or nalaman niya na merong pending or warrant of arrest para sa kanya tungkol dyan sa yung terrorism financing, something like that. 3 counts yung yung kanyang kaso. So 200,000 daw ang bail per count. So nag-bail siya ng 600K. Now, which is, alam naman natin, yan po ay persecution lang. Kasi pambira naman, naman terrorism. I mean, again we are not saying he is not guilty. Pero para ilagay mo bilang terrorism, diba, ang daming maganda yung dati sinabi ni Panelo, ni Atty. Panelo. Yun ngang mga tunay na talagang terorista, hindi hinahatulan ng terorista. Eto pa, di ba supposedly ang terrorist group talagang armed, marami sila. Ito yung mga politiko. Meron bang teroristang politiko na magpapakita pa, magpapaboto pa sa taong bayan? Ibig sabihin ng terorista, nananakot Weaponized. Oo mananakot ba siya? Bakit gusto pa rin siya? Ba't binoboto pa rin sila? Ibig sabihin, hindi ho sila terorista. Ngayon, kung sasabihin natin guilty o not guilty, it is for the court to say that. Pero para sa maging terorista, malabong-malabo. Kaya yung binigay na warrant na yan, sa totoo lang, sa tingin ko lang, ito'y pananaw ko lang, isang form of talagang i-persecute lang. Political persecution. Political persecution lang itong ginagawa na to. Dahil doon kay dating Congressman Arnie Teves. Related yan. Kasi ganyan yung tactic nila. May pattern yan. Kunwari, iuusigin nila yung isasama nila yung mga kamag-anak, mga yun po ang laging ginagawa, di ba? Halimbawa, kay Pangulong Duterte, isinama dyan si Pastor Kibuloy, lahat ng malalapit kay Pangulong Duterte, isinasama. Ganyan din nangyayari ngayon kay dating Congressman Teves, na alam natin pikon na pikon sila. Kasi nakalaya na si Congressman Teves Ngayon, para makabawi sila, eto naman kapatid na nangyayari. Nako.
Kaya hindi nila mapauwi, sabi mapapauwi, uuwi na, etc. etc. So para hindi sila magmukhang nakakahiya, kapatid ang babanatan. Tama. Nakakalungkot kasi considering na itong batas na ito, ginawa to nila PRRD para sa mga totoong terorista. Pero ngayon nagagamit sa politika. No? Tinawag yan nila Atty. Topacio na weaponizing itong law na ito. Paano ba sila nailagay dyan, nailinya sa terorismo? Kanino ba galing yung mga information kaya sila ay tinawag na mga terorista? Ayun, yung isang mayor ng dyan sa Negros Oriental na nag-feed ng information patungkol sa mga maling gawain di umano ng mga Teves, ayun, siya pala ang may maling gawain. O siya pala ang merong kaso. May padala nga sa akin picture nung hindi pa natapos na proyekto, di umano. At pinadala nga sa akin, sabi na, eto yung hindi natapos na proyekto, di umano, nung mayor na yan. Sabi, so tinignan ko, grabe, halatang pinagkwartahan ho talaga yung proyekto na yun. Tsaka hindi lang yun, Banat Bay, madami pang dinidikit sa kanyang mga kaso. Alam naman natin, nung Senate inquiry, isang di umano drug lord yung kakilala niya, kaibigan niya. So, naano din yan, nabalita din yan. And then, actually, mayroon din nagpunta sa NBI para sabihin na kilala niya kung sino yung talagang punot dulo nitong nangyari dyan sa Negros Oriental na yan, yung assassination kay late Governor Digamo. Pero hindi inimbestigahan ng DOJ yun. Parang pinaalis lang yung ano na yun, yung testigo na yun supposedly. So this same mayor, yung may mga kaso, at ito ding mayor na ito, yung parang yung mga information na galing dito, yung ginamit ng Anti-Terror Council yata para mas mapagtibay yung kanilang pagde-designate kay Congressman Arnie Teves and Pride Henry Teves as a terrorist. Actually, isang buong ano yan isang buong picture yan na ang target talaga is mapalitan ng mga Teves doon at ilagay nila yung kanilang bata doon sa Negros. Yun talaga yun. Nagkataon, no? Wala na si Kong Arnie. Speaking of, yung Mayor Digamo, yung asawa ng namatay, ay nagparehistro na sa distrito ni Congressman Arnie Teves. Yun. Just recently. So, bigla nagkakabahay sila, no? Kaya nga So, kasi nga, parang last termer na yata to as mayor, mukhang mahihirapan sila sa pagka-gobernador kasi in place yata yung pinirmahan na ni Presidente yung One Negros yung Negros Island, yung NIC yata yun. Yan isang buong plano yan para talaga hawakan nila yung lugar na yun at maging, ewan ko kung gatasan ba, di ba? Yan. Ito, basa. Kaya naniniwala ngayon ng isang political analyst na may magkakaroon ng check and balance sa gobyerno ngayong nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dito ay sigurado ring mas nagkakaroon na ng boses sa mga Pilipinong dismayado na sa mga maling patakaran at polisiya ng pamahalaan. Narito ang balita ni Jade Calabroso. I think in this case, mas magkakaroon siya ng kakayahan din para punahin at tignan din yung mga nakikita niyang kamalian doon sa pamahalaan sa current administration dahil nga hindi na siya kabilang doon sa gabinete. Ito ang nakikitang development ng political analyst na si Professor Froilan Canilong sa pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC nitong Miyerkules, 19 ng Hunyo. Sinabi ni Canilong na mas malayang makakagalaw si Vice President Sara sa pagpapahayag ng kanyang saloobin, lalo't wala na itong inaalalang posisyon sa gabinete ni Marcos. Naniniwala rin ito na dahil sa akbang ng pangalawang Pangulo ay mas mararamdaman na ngayon ang demokrasya sa bansa. Ang kagandahan dito siguro kung titignan natin is that it may result into a more vibrant democracy for us. Kasi nga,
merong check and balance na masasabi, no, that the administration cannot just simply go on doing what it wants arbitrarily, because ngayon mas magiging mas magiging conscious sila and aware that the Vice President is there, and that the Vice President is no longer part of the cabinet technically, and maaaring isa ito sa maging dahilan para magnilay-nilay yung ating administration sa mga gagawin nilang hakbang. Sa ngayon kasi, tila nakararanas ng panggigipit mula sa pamahalaan ang lahat ng pumupuna sa kanila. Gaya na lamang ng ginagawang paghadlang sa mga maisog peace rally kung saan inilalahad ang sentimento ng taong bayan sa kasalukuyang gobyerno. Isabay pa dyan ang pagsuspende sa ilang opisyal ng mga lokal na pamahalaan na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, parang wala na raw gustong pumuna sa maling gawi ng gobyerno dahil sa takot na sila ay balikan o gantihan. At sa hakbang na ito ni VP Sara, naniniwala si Calilong na mas magkakaroon ng boses ang mga kababayan nating naiipit sa mga ginawang hakbang ng Marcos administration. The Vice President is a woman of her own mind, you know. She has her own disposition. She has her own set of principles, and she is really a woman of integrity. And ito maaari yung dahilan kung bakit nga siya talaga nagdesisyon na iwanan yung departamento na alam niyang napakahalaga, na alam niyang napaka masinsin yung trabaho na kanyang ginagampanan doon. Pero mas pinili niya na iwanan ito dahil nga maaring sa kanyang pananaw, sa kanyang palagay, may mas malalim na mga saloobin, may mas malalim na mga problema or issues na hindi niya naharap or maaring hindi niya nabibigyan ng sapat na hustisya at pagtanggap dahil nga nakatali siya doon sa administration. Samantala, dahil naman sa pagbitiw ni VP Sara sa gabinete, hindi nito isinasantabi ang pagbuhos ng propaganda laban sa kanya. Ay hindi po natin maiaalis yung possibility na yan. Alam naman natin that for all we know, baka ito rin naman yung inaantay ng kampo ng mga Marcos, no, particularly by the camp of BBM, na umalis na nga finally, no, kasi maaring hindi lang nila talaga matanggal, no, kasi nga it's going to be an unpopular move if they're going to sack the Vice President from the DepEd position. So ngayon, siya na yung umalis. So parang good riddance to, no, para sa kanila. So madali na nila ngayon mailalatan kung anumang propaganda meron. So sa akin, hindi ko din i-discount yung possibility na yun. Matapos nga pagbitiw ni VP Sara bilang DepEd Secretary, ay inulan ito ng komento mula sa kanyang mga kritiko. Sa huli, naniniwala naman si Professor Calilong na ngayong hindi na miyembro ng gabinete si Vice President Sara ay mas tataas pa ang makukuha nitong satisfaction ratings. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Mainit na mainit pa rin talaga yung issue na yan ng pagre-resign ni Madam VP Sara. And yung mga kabilang kampo ay nagbubunyi dahil naging tagumpay daw yung kanilang rally nung nakaraan sa Liwasan Bonifacio. Tagumpay naman talaga yun. Nakakot kung silang malaking pera dun eh. So, tagumpay yun. Walang iya. Akala ko naman ang purpose talaga nila doon pag-resigning si Inday, yung pala bantakin mo araw-araw silang bombahin yung mga viewers nila o na humihingi ng sponsor. Saan napunta yun? May pinakain naman isang hamburger doon sa, sabi nga ni Jay Sonza, 68 na mga attendees. Pero kasama natin ngayon si Dr. Lorraine Badoy, former NTF-ELCAC spokesperson. Magandang gabi po, Doc Badoy. Hi, good evening brothers. Good evening Banat, Coach Odi and Dada. Good evening. Hello, good evening po. Nako, demoralized po yung ating Department of Education, lalo na yung mga teachers and yung mga magulang, dahil alam naman natin kung ano yung impact na nagawa ni Madam Inday Sara dito sa departamentong ito. Siya yung pinakamataas ang trust rating sa lahat ng mga cabinet secretaries. And ano yun, napakasama ng kanilang loob dahil nawala itong si Madam Inday. Ngayon po, dito po sa side ng NTF-ELCAC, kamusta po yung kanyang opisina dyan, yung kanyang iniwan? Sino po ba yung mga posibleng pumalit sa kanya? Ang si Vice President,
NTF-ELCAC co-vice chair siya. So meron ng isang vice chair, si Secretary Anyo, na very able naman siya, magaling din si Secretary Anyo. Pero syempre, malaking kawalan ang Vice President kasi unlike other politicians no, na nakikipagkuntsabahan sa CPP, NPA, NDF, si Vice President, may prinsipyo yan at may paninindigan. No? In all the government, siya talaga yung official na maliwanag, kilalang-kilala niya kung ano ang CPP, NPA, NDF. Unlike for instance, si Martin Romualdez na siya pa ngayon ang nagpalakas sa CPP, NPA, NDF party list. No? So, malaking kawalan. Pero kung isusuma total mo, maganda yung sinabi ni Vice President, Banat at saka si Coach Oli at saka mga kababayan. Kasi maganda yung sinabi niya. Kasi in the end, ang sinabi niya, ginagawa niya ito para sa bayan. So, loaded yon. So, maganda. Maganda yung sinabi niya. Dr. Bato, kung kayo halimbawa ang presidente ngayon at kayo ay magpapalit VP Sara, sino sa tingin Oh, mo? sorry. Oli. Nakamute ka yata. Yan. Ayan. Nakamute ka. Sayang, minsan lang ako mag-English, hindi pa narinig. Hindi ko na kayang ulitin yun eh. Tagalog na lang. Ma'am, sa tingin ninyo kung kayo ay may karapatan o kunwari kayo ang halimbawa ang presidente at maglalagay kayo ng kapalit ni VP Sara dyan sa LTF-ELCAC na yan, sino pong ipapalit ninyo? Walang kahalintulad ang Vice President at this point. Kung ang sinasabi mo, Coach Oli, yung mga existing na nandyan ngayon, wala akong maisip kasi si Vice President kasi perfect talaga siya sa LCAC eh. Yung puso niya kasi DepEd pa siya, di ba? So, at saka yung under her term of office ng mayor siya, na-declare ang Davao na insurgency free. At saka ang track record ni Vice President, talaga pristine, talagang kakaiba no, bilang kalaban ng CPP. Kaya tuwan-tuwa si Franz Castro na wala na siya dyan. So, kailangan ko mag-isip ng matagal kung sinong kapalit. Mahirap siyang palitan. Pero ma'am, kayo po, kung kayo ba'y natutuwa sa pag-resign ni VP Sara bilang secretary? Yes, natutuwa ako. Tuwan-tuwa ako, Oli, Coach Banat, Banat Bay, at saka si Daddy at mga kababayan. Tuwan-tuwa ako kasi naging maliwanag na kung saan yung tayo. Hindi siya bagay sa Marcos na nakadikit siya sa Marcos administration kasi habang nandyan siya, parang ang ibig sabihin nun, nag-a-agree siya, kasama siya sa katiwalian ni Marcos, kasama siya sa incompetence, kasama siya sa panggagahasa sa bayan. So ngayon meron na tayong libreng-libre na, very clear na meron na tayong libre na siyang magsalita, libreng-libre na siya mag-criticize. At mahalaga yun sa isang demokrasya kasi ang ginawa ni Marcos, di ba, pinatahimik niya tayong lahat. Pinatahimik ang media, tinatakot, di ba? So yung kamay na bakal, nakita natin yun sa KOJC. Itong Marcos na ito, diktador, walang pagkakaiba sa tatay niya. May pagkakaiba kasi may utak yung tatay niya pero siya wala. Pero ibig ko lang sabihin, napakahalaga na meron tayong boses na ngayon, no, na may dissent. So, yes. Ma'am, kanina po nagkaroon ng Leaders Forum sa Maisog. Napag-usapan niyo po ba na imbitahan si VP Sara Duterte na magsalita kanina po? Banat, kasi ang pagkakaalam ko, na-open naman yung invitation sa kanya. Siyempre, isang malaking karangalan kung magsalita siya. Pero walang nagpe-pressure sa kanya kasi meron siyang sariling galaw. Ganoon naman ang ating Vice President. So anytime, malaking bagay kung pwede siyang magsalita. Pero iimbitahan niyo po ba uli na ngayong siya ay nagsalita, ngayon pong nag-resign na po? Kasi actually ma'am, kaya ko naitanong ito, inaasahan po talaga siya ng netizen na sa susunod sanang Maisog, inaando na po siya. Marami ho talagang mga kababayan natin, yun na kaagad ang nasa isip once nung nag-resign siya. Naku, this time, pwede na magsalita sana si Ma'am BP. Kaya nga ako, bilang social media, pinapahatid ko lang din po sa inyo na baka pwedeng imbitahan uli
sa Maisog si Vice President? Yeah, makakarating. Pero ito, kilala mo din naman siya, di ba? Meron din siyang sariling utak, meron din siyang sariling galaw, di ba? So, kilala mo din siya, Banat, di ba? So, we will extend that invitation, tapos bigyan siya ng freedom to choose kung kailan siya ready na. Ayan. Doc Lorraine, Boss Dada po ulit. Nung nakaraan kasi, nung tayo ay nasa Pampanga, nagulat tayo doon sa binitawan ni Baste Duterte, doon sa Maisog Rally doon. At hindi natin ina-expect, akala nga natin na na ang binanggit niya Bong Marcos pero Bongo ang nabanggit niya. At medyo pinitik ginising niya itong si Senator Go. Do you think yung pong pagbibitiw ni Inday Sara something to do with it? Siya po siguro yung galit ng kanyang kapatid parang ginising na rin yung kanyang pagiging patriot sa kanyang puso. Do you think nagkaroon ng effect yun sa kanyang resignation? Alam mo, tingin ko Banat at saka Coach Oli at mga kababayan, tingin ko hindi ko alam for sure, pero tingin ko it had nothing to do with it. Kasi si Vice President, kasi may mga nagtatanong kasi ano yung last straw kung bakit ginawa ni VP yun, na para bang reactive siya. I don't think she's reactive Siguro matagal niya itong inisip, di ba? Tsaka alam mo yung mga Duterte, very authentic sila, di ba? Na talagang kung ano gusto nila sasabihin talaga nila. Tapos bahala kayo dyan, di ba? Sasabihin nila. Yun yung endearing na part about the Dutertes, di ba? So, so to answer your question, siguro, kaya sa kanila, sa pamilya Duterte, napakahalaga ng freedom of expression kasi pinapractice talaga nila yan. So yung pagsabi ni Mayor Baste niyang ganyan, I don't think it had anything to do with the decision of the Vice President, but maybe yung pambababoy sa Davao, baka yun. No, syempre kasama doon ang mayor natin na si Mayor Baste na binababoy siya kasi siya yung mayor doon, di ba? But most certainly yung ginagawa sa Davao, most likely merong may weight yon sa decision ng ating Vice President, pati sa KOJs. Pero nabuhula lang ako, hindi ko alam talaga for sure. Ma'am, bakit hindi po natin imbitahan din si Senator Bongo at si Senator Bato na mag-attend dyan? Malay natin na nagising na ngayon at baka mamaya sa susunod din na Maisog kasama na natin. No, yeah, maganda yan. Alam mo, Ali, gustong-gusto ko yung sinabi ni Mayor Baste, yung kay Dante Alighieri, yung sinabi niya na the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, remain neutral. So, may panahon na tahimik tayo, may panahon na nagsasalita. Ang sinasabi niya, ngayon yung panahon na dapat magsalita kayo. Well, considering po na kayo po yung isa sa mga leaders nitong Maisog, sa tingin po ninyo, yung nangyayari po ngayon na si Galot, palitan ng Facebook post, nakakabuti po ba ito doon sa ating laban? Honest na tanong ko, yung honest na sagot ko dyan. Kasi sanay ako sa mga Duterte. So, yun? Parang free expression lang yun. Meron bang tawag doon yung nag-break na ba sila? Siyempre hindi. Parang, in fact, I really feel that it is a very strong relationship in that pwede kang pwede kang pumuna, pwede mong sabihin. Sinabi naman ni Mayor Baste, yun, di ba, na kumpare tayo, di ba? Pero magsalita ka na. So, para sa akin, it doesn't worry me at all kasi siguro nasanay na lang ako talaga na ganun talaga sila libre sila magsalita. Because people are saying kasi na sana, since magkakilala naman kayo, and yun nga, kailangan natin is addition at subtraction, sana nag-usap na lang kayo ng personal. Sana hindi nyo na dinaan doon sa rally para sana hindi nabutasan yung Yun yung sinasabi ng iba. And then yung iba naman talagang
nag-aalab ang damdamin na maraming bumabatikos ngayon kay Senator Bongo at kay pati si Senator Bato nadamay nga dahil hindi rin nagbibigay ng statement na itong mga nakaraan. So ano po sa tingin ninyo? Sa tingin ko kasi hindi naman kailangan mamili parati kung ito or ito, di ba? Pwede namang kaibigan niya rin, nag-away yung dalawang kaibigan mo, kailangan bang mamili ka? Hindi naman Ibig sabihin, pwede pa rin na you allow them to have their own issues, their own expressions, di ba? Expressions of whatever they're feeling, pero everybody together pa din. I don't think it weakens our unity as a group. I don't think so. Kaya gustong-gusto ko sila kasi pwede din ako magsalita ng malaya sa kanila So, ganun din yun. Kumbaga, hindi kailangan mamili ito ba or ito ba. Hindi. Kailangan matuto tayo bilang isang tao. I think that's part of growing up and being mature. Yan. That you don't need to choose all the time. Nako, alam niyo naman kasi talagang iba na ang iba na ang mga Pilipino ngayon. Punong-puno na siguro kaya konting kibot kumbaga nagagalit na sila. Ngayon po, Doc Lorraine, final message na lang po doon sa mga gulong-gulo na sa mga nagaganap at doon sa mga galit na galit at doon sa mga bashers natin, meron po kayong final message. Wala namang confusion dapat sa utak natin. Pagmahal mo yung bayan natin, we can go beyond kung anumang issue meron dyan at focus lang tayo dun sa goal natin na aayusin natin ang Pilipinas. Kasi itong nakaupo ngayon, nakalukluk sa pwesto ngayon, abusado, arrogante, at umuulit lang naman ang kasaysayan. Therefore, alam na natin kung anong kailangan natin gawin dito. Pilipino tayo, kilala natin kung sino tayo. So, for me, the highest wisdom, Dada, Banat, and Coach Oli, mga kababayan, is unity. Napakalaking bagay nun if as a people we can accomplish that, go beyond our differences and even allow and respect those differences, whatever they are. At magtulungan tayo dito kasi yung ginagawa natin dito merong repercussions sa future generations. So at saka tingin ko din tayo dito nakakasalita tayo ng ganito kasi maraming maraming sumugal, maraming tumaya, maraming nagsakripisyo ng mga ninuno natin. Therefore nakaupo tayo sa balikat nila, giants shoulders, at duty natin na ituloy ito. Kailangan natin ituloy itong laban na ito. Hindi tayo pwedeng tumahimik dito at hindi natin ito kaya mag-isa. Dapat talaga magkapit-bisig tayong lahat dito. Saka maganda yung ginawa niyong Leaders Forum kanina. Sana magkaroon pa ng mas maraming ganyan. Para kung sakali itong linggo na to walang maiso, magkaroon pa rin kayo na. Maganda yung nangyari kanina. Ando doon sila Boss Dada. Naku, nasisipag. Thank you for inviting Banateros. Nako, napakaganda ng usapan dyan kanina. As in, sana magtuloy-tuloy pa. Ayan, again, thank you very much, Dr. Lorraine Badoy. Siya po ang dating former NTFL spokesperson. Thank you very much. Thank you po. Bye. Ay, Thank you. Maraming salamat po. Ayun, nako. Napakaganda ng sinabi ni Dr. Badoy. Lalong-lalo na yung quotation na sinabi ni Baste. Na kailangan. Oo. Actually, meron niyang mas maiintindihan natin quotation. Yung sinasabing, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ibig sabihin nun, pag ang pagtatagumpay po ang mga demonyo, pag ang mga matitinong tao ay hindi ho nagsalita. Sa Tagalog, maligamgam. Hindi mo malaman kung asan ang linya niya. Nananawagan tayo sa mga kababayan din natin na huwag na kayong huwag na kayong masyadong mag-gaslight. Siyempre, alam natin, lahat hindi kasi sana yung mga Pilipino dyan. Ang mga Pilipino kasi parang pag sinabihan mo ng hindi magana, kaya sinita mo, isipin na kagad, nag-aaway kayo, tama na away. Hindi, mali yun eh. Alam mo, minsan, pag tayo sumita sa tao, dahil may mali lang siya. Ibig sabihin, magbago ka.
hindi ibig sabihin, demonyo ka na. Yes. Hindi ibig sabihin, wag na nating iboto si Senator Bongo. Hindi yun ang ibig sabihin ni Baste. Kasi kung titingnan natin yung mga nagawa ni Senator Bongo para sa Pilipinas for the first 6 years ng kanyang panunungkulan, ano yun, pasadong-pasado yung mama. Siguro talagang, hindi naman perpekto ang tao, siguro kailangan lang ng konting petek, konting tapek. Pero ayun nga, katulad ng sinasabi ni Dr. Loren Badoy, may kanya-kanya kasi silang style Hindi mo pwede kasing yung style ko, style mo din. Hindi pwedeng ganun So tayo mga Pilipino, wag naman tayong parang dramatiko. Yes, wag tayong masyadong papa-apekto. Wag tayong masyado. Kumbaga, pabayaan natin na yung issue na yan will stay between them. Kailangan tayong mga supporters ng Maisog, ng mga Duterte, kailangan kalmado tayo at wag na nating gatungan yan. I'm pretty sure, hindi natin pwedeng questionin ang pagmamahal ni Senator Bongo sa mga Duterte kasi alam naman natin na nandiyan dyan na yan. And pati yung pagmamahal niya sa Davao. Sigurado tayo na nasasaktan din yan at sigurado tayo na talagang nagdudugo rin ang puso niyan. Pero ayun nga, syempre antayin natin. Baka nag-aantay lang din sila ng tamang panahon. Aside from Senator Bongo, meron din naman mga iba pang taga Davao na hindi rin naman nagsasalita. O katulad niyan, hindi rin naman nagsasalita si Congressman Pulong, hindi rin nagsasalita si Bato. So marami pa. Kaya kalma lang kayo. Huwag kayong masyado. Tigil natin yung pagiging dramatiko natin. Nahahawa na tayo doon sa mga pinapanood natin na na K-drama. K-drama. Ano naman yan Hindi, kasi minsan nahahawa tayo doon yung sitahin mo lang, isipin ka agad, ayaw mo ng kasunduan, ayaw mo, gusto mo gulo. Hindi ganun yun. Diba? Kaya nga we are fighting against evil. Ibig sabihin, pinupunan natin yung mali. Ngayon, whether ito'y gawin ng kasamahan natin, punahin din natin. Kaya nga ako bilib na bilib ako kay Mayor Baste. Dahil walang halong kaplastikan. Pag tama palakpakan, pag malibanatan siya Ganun siya, parang kahit kakampi. Mali ka, you still have time to redeem yourself. Di ayusin mo. Hindi ibig sabihin nun, tapos na ang karir ni Senator Bongo. Wag ganun. Sa dalawang to, walang mali. Naglabas ng salubin yung mayor ng Davao dahil syempre grabe talaga yung nangyayari sa kanila First time na nangyari to sa kanilang probinsya Kasi noon, ang namamayani sa Davao, mga masasamang loob. Mga makakaliwa, napakarami daw mga NPA dyan nung araw na kriminal. Inayos po yan ni PRD nung panahon niya. Ngayon, ang nakakainis, ang nagkakalat po kasi ngayon ng lagim sa kanilang probinsya, mga taga-gobyerno pa. So, kumbaga, pero alam mo, para sa akin, sa tingin ko ito as a whole, ang dulo nito makakabuti sa mga DDS. Kahit kay Senator Bongo, kay Mayor Baste, makakabuti ito kasi yun nga, magigising. At hindi naman siguro, ako sa aking pagkakatingin, bagamat hindi ko siya personal nakakilala, hindi naman ma-pride ito. Kasi pag sinita ka, tapos medyo maramdamin ka, medyo may pride kasi yung kasama. Tsaka ano yun defense mechanism yun. Pero pagka ganyan, sa tingin ko si Senator Bongo, magigising ito So para sa ating lahat, ito makakabuti. Kita mo, kinabukasan, nag-resign na si BP Sara. Hindi natin alam, baka susunod, kasama na natin sa rally ng Maisog yan. Ang daming magigising dyan na ibig sabihin, alam nila na nakatingin si Mayor Baste. Hindi siya dyan yung pa-attend lang ng rally. So, nako. At saka, yung mga viewers natin, ang daming natutuwa sa nangyayaring yan. Kaya wag muna nating kondinahin si Senator Bongo kasi ang ganda nung sinabi nga, meron pa siyang oras para to redeem himself. And I strongly agree, they will be redeemed. Sabi nga ni Anharot dito, diba? At least si Senator Bongo hindi nagpaawa. Kawawa naman ako, inaapi ako, inaaway ako. Hindi siya nagagaganon. Diba? Sinabi niya, nagtatrabaho kasi ako, kaya ganito. Which is, alam nyo, hindi naman perpekto ang mga politiko. Diba? I mean, tayo, pag may mga nakita tayong maganda, pinupuri natin. Hindi yung perpekto. Siguro, masyado lang siyang naging busy sa pag-iikot. Kasi tandaan nyo, may 3 siyang ginagawa ngayon. Yung Malasakit Center, binabantayan niya yan.
yung Super Health at saka yung regional na hospital. Oo, hospital. So talagang kanya ho yan ang focus niya, which is very successful. Aminin natin, successful yan at maraming mga Pilipino ang natulungan nitong Malasakit Center at iba pang mga ginagawa ni Senator Bongo. Ngayon, pinitik lang ng konti na, uy, wag mo naman kalimutan mga taga-Davao dahil taga-Davao ka. No, yun lang naman yun. Wag tayong sumakay doon sa mga parang pinag-aaway. Magkaaway na, ano ba to? Kasi ganyan ang labas ng media. Yung magkaaway na si Senator Bongo at saka tapos hahaluan pa natin kasi busy ka masyado kay Ipe. Kaya ayan, wag na ho nating palakihin. Wag na ho nating kasi normal lang naman sa mga Duterte yung ganyan. Professional yan, babawi yan. Totoo. Diba? Babawi yan. Pero may gusto akong basahin dito, kanina paulit-ulit siya Paki-confirm kung totoo ito Sabi dito, sabi ni Solid DDS ba to? Na nawala na. Pero ito, ang sabi niya, nagkakagulo na daw yung mga Tambi vloggers. Nagsibaliktaran na. Bakit? Wala ng budget? Ewan ko, di ko alam. Nabasa ko lang, di ko alam kung totoo ito. Ewan natin. Hindi kasi may balita ako na di-delay budget dyan. Naku po. Buti ko, di bali na na-delay, basta may budget. Hindi, ang problema dyan, alam mo naman yan pagka medyo tumitig. Kasi pagbayaran ka talaga, halimbawa, motor mo, na-delay yung paggas. Aandar ka ba? Wala, hindi aandar yan. Di ba? Yung mga vlogger ng Ensimada vlogger, lalo na yung dabugero, pag na-delayan, ewan ko na lang, baka magdabog uli yan. Diba? Tapos pag nalaman niya, nabayaran na si ganito, siya hindi pa. Ay, naku. Sigurado, baka sabihin yan, I know my job. Oo nga. Baka lumipat na naman ng ibang channel yan. Oo, di ba? Mahirap. Tsaka hindi, ang ko dyan, yung mahirap kasi dyan pagka mga ganyan, nagkakatkungan pa. May gumigit na pa. Pampagawa ng ngipin. Grabe, no? Mantakin mo. Pera na ng gobyerno, taxpayers money na yung kumbaga, dinugas na yung pinambayad sa kanila, sila nagdudugasan pa, no? Walang due talaga. Ma-add ko lang doon sa yung sinabi ni Basti Duterte. Nagsalita siya as a voter. Hindi po siya nagsalita as a Duterte. Yun yung dapat na maintindihan natin. So, na yan? I-settle na natin yan. I'm pretty sure mas marami pang mangyayari. Yes? Ganda na sinabi ni Alice Wonderland. Isa kami sa natulungan ng Malasakit ni Senator Bongo. Every chemo ng kapatid ko sa PGH yung binili namin umaabot ng 200,000 plus per chemo. Lumalabas kami ng zero talaga ang binabayaran. Well, ako nga natulungan kami ni Senator Bongo nung panahon na ang nanay ko ay nagka-COVID. Wow! Natulungan tayo ni Senator Bongo. Kahit hindi natin siya kilala. Lumapit lang tayo sa opisina niya. Tinulungan niya tayo. Kaya natin yan. Kilalang natin si Senator Bongo. And alam natin na itong nangyayaring ito will all pass. Pero ako may suggestion if I may, kay Senator Bongo. Wag na siyang sumagot kasi hahaba. Especially, alam naman natin ng mga Duterte, hindi uurang sa mga ganyang sagutan yan. So kung parang kahit sa iba huwag ka nang sasagot kung sa tingin mo hindi ka makakasasagot hanggang dulo. Or you have the connections. Mag-usap kayong dalawa para talagang yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamaganda. Sa tingin ko mangyayari yan mamayang gabi. May good news bukas. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo. Tingin ko lang naman, hula ko malakas yung yung feeling ko nangyayari na yan ngayon Ngayon na. Nangyayari na yan ngayon. Relax lang, antayin niyo lang. Bibigyan namin kayo ng balita tungkol dyan. Pero maputol natin yan. Ito yung balita patungkol dito kay Pride Henry Teves. Kinumpirma ng DOJ na naaresto ngayong umaga, Huwebes, ang kapatid ni dating Congressman Arnie Teves Jr. na si Pride Henry Teves dahil sa kasong terrorism financing. Kaya pakinggan natin yung balita galing kay Margot Gonzales. Maliban sa patong-patong na kaso ng murder ay nahaharap din sa terrorism financing charges si dating Congressman Arnie Teves Jr. kasama kanyang kapatid na si former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Si Pride Henry Teves,
kumpirmado ng arestado ng mga otoridad para sa naging pahayag ng Department of Justice o DOJ. Ang umaresto sa kanya kaninang umaga ay ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ang pagkakaaresto daw kay Teves ay pinalakas pa ng naunang pagtatalaga sa kanya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council noong July 26, 2023 sa pamamagitan ng Resolution Number 43. We received that similar report that indeed, based on the orders designating him as a terrorist, he has recently been arrested. But other than that, I have no additional information on the next proceedings that will happen. So he will have to face charges in court, and he will be properly given his day in court to contest all of these charges against him. Ayon pa sa DOJ, may sapat na ebidensya para papanagutin ang magkapatid na Teves sa terorismo. The terrorism financing charges, I think, involves both Henry Pride and former Congressman Arnie Teves, because they have been facing terrorism charges, and there is sufficient evidence to show that certain assets or resources under their names are being utilized in implementation of their terrorist activities that would constitute terrorism financing. And therefore, they should be answerable for that. Sa kabila nito, maaari pang pansamantalang makalaya si Pride Henry Teves matapos magtakda ng piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Pinuri naman ng DOJ ang CIDG sa kanilang matagumpay na pag-aresto kay Teves at sinabing ang pag-arestong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng gobyerno na ipatupad ang batas at dalhin sa hustisya ang mga sospek sa terorismo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMN News. Ayan na nga yung balita. At according to DOJ, siya kinocongratulate niya pa yung CIDG dahil sa pagkakaresto. Pero yun nga, meron nga tayo na-receive na information na siya yung nagkusang nagpunta sa mga kapulisan para hindi maganda pakinggan yun kusang pumunta sa kapulisan, mas maganda inaresto. So fake news na naman. Hindi ko sinasabi. I mean, hindi ko masabi kasi yung isang kampo sinasabi ganito, hindi inaresto, sila yung nagkusa. Yung kabila naman, nakasiguro, gusto makabawi. Pero may nakita ko. Maganda ma-interview natin si Secretary Rimulya. Kaya ano ba talaga? Inaresto, Secretary Rimulya, hello! Paano natin makakausap? Di na natin nakikita nga eh. Tanong natin, saan ba? Sa taas, sa baba? Hello? Makalagay ko, baka nasa baba. Hello? Hindi nga. Baka naman. Hello? Secretary Rimulya! Anyways, makikita natin. In 10 days lalabas, o 9 days na lang, in 9 days lalabas yung resulta ng extradition case ni Congressman Teves dyan sa akala ko resulta ng patingin ni Secretary Rimulya. Hindi, lalabas yung niya, yung kanyang yung resulta ng dugo. ECG. BP, dyan sa Timor-Leste, yung kaso niya, yung extradition request ng Pilipinas. Tingnan natin, hindi rin nagsalita si Topacio tungkol doon nung hiningan siya ng statement. Sabi lang niya na ginawa naman daw nila lahat, so hindi din sila sure. Siyempre, it's up for the court, sabi nga, magdidesisyon. Diba? So mainit. Ang init ng balita ngayon. Siyempre, kulang na naman oras, Kulang na naman ang oras. Kasi hindi kayo on time do. Sabi hindi kasi kayo on time kasi lakas po kasi talaga ng kain po ni Boss Dada sa ni Coach Oli. Hindi, alam mo, totoo lang, nakaka-relate kami doon kay Teves. Si Teves kalbo, parang ako. Tapos yung kapatid, may buhok. Ganun pala itsura. Ganun pala itsura ni Kong Teves pag may buhok. Makarelate ka rin. Ang dami mong inaaway. Pati ko nadadamay din ka. Ganyan kay damay na. Walang iya kayo. Ayan na nga. So, mag-follow kayo sa YouTube channel, nakapartner mo sa balita at serbisyo. Nako, final message para kay Boss Dada. Kalma lang. Ito na, antayin natin kasi hindi pwede magsalita si Inday Sara hanggang July 19. So, after July 19, 2 days after that, sona na ni Presidente Bongbong Marcos. Tingnan natin kung maiimbitahan ba si Madam Inday Sara sa kanyang sona or hindi.
At yung susunod na maisog, kung meron bang tatayo doon na agila sa susunod, tingnan natin. Tsaka ako, ang inaabangan ko dyan kung saan nakakanta si Andrew ngayon. Yun. kay Madam Inday ba o dun sa kabila? Kasi talaga naman... Wala na siya sa kabila. Iba na yung mga kumakanta dun eh. Okay. Iba na. Wala Dati kasi talaga, kaya kumakanta si Andrew para kay Ma'am Inday. Napunta lang dun kasi nagsama sila eh. Tingnan natin. At kung meron bang... kasi yung tinatanong kahapon ng mga viewers, may SONA ba? Ano yung sagot ni Sir Jay? Ikaw na magsabi. Panuorin nyo dun sa live ko. Ni-live ko yan. Ni-live po. Maraming views na yun. Sige. Paalam na kayo. Paalam na kayo, Choli. Nagmamadali na si Banat Bay. Atat kayong pag-resignin si BP Sara as secretary. Ang ganda-ganda ng performance, ang ganda ng trust rating. Ngayon, ito konsensya lang naman kung meron. Yung mga ibang secretary na hindi na makapasok, hindi magandang performance, sabit-sabit, hindi nyo ba pagre-resignin din? Kasi kung atat na atat kayo kay VP Sara na maganda performance, ano pa itong mga talagang nasa ilalim? Talagang hindi maganda ang mga pinaggagawa. Kayo naman po nakakaalam niya kung sino yung absent ng absent o hindi aktibo. Bahala na po kayo dyan. So yun, maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit mga Banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Nag-devotional meet, biglang narinig namin may commotion sa labas ng compound. Nadala kami, may nakasampa na dyan na mga full battle gear. Ano kung initial reaction, hindi po pwede yan. Because that is Gigibain na nila ang aming gate marshal. Sa pilitan ito. Walang ginawang masama ang ministry, puro dalangin, puro kabutihan, puro pag-ibig para sa ating bansa. Huwag na huwag yung gagawin kung ano man ang iluso sa inyo. Alam niyo ang nangyari mula ng simula. Puro false accusations lahat. Puro kasinungalingan lahat. Walang katotohanan. Kung nakikinig kayo at nanonood kayo kay Pastor, alam niyo kung ano ang pinapangaral ni Pastor. Puro pag-ibig ng ating dakilang ama ang pinangangaral ni Pastor. Puro pagtulong sa kapwa. Puro sa kauunlad ng ating bansa. Hindi kami tinuturuan ni Pastor na maging lumalaban ng matapang. Kundi tinuturuan kami ni Pastor mabuti, katulad niya. Pero kanina, nalaman ko, bahala, barilin ako. Sinabi ko ng military, barilin na ako. Gusto mo? Hindi ko ito ibibigay
tutulak sa'yo. Dapat sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema sir. Bigla-bigla na lang po sir. Marami pong nasaktan. But look, gaganti ba kami? Wala po kami ginamit, di ba? Kami kalaban-laban. Okay lang po sa loob sir, kasi wala naman tinatago. Pag wala kang tinatago sir, malinis ang konsensya, pag-iisip mo sir, nakakabahan. Wala po kami ginagawa. Kaya nga open na pinapasok eh. Kasi kung may tinatago pa kami, dito pa lang sir, dadanak ng dugo. Pero wala po, kita nyo? Because yan po ang turo ni Pastor po sa amin. Kaya wag po tayo magpag kahit sino man po nag-utos sa atin. May santo po tayong pag-iisip. Pag-negotiate na, dito isagin ka kuan nga, magkaingon dyan ka nga, or siya ba? Nga, na yung mga bata na to, wala ko kapalo, etik ko ang sa mga bata na to. Ang nakakita sila ngayon na nahitabo. So, nag-up ko na lang nga, wala epektuhan sa mga bata na to. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.